Hello guys, sa video na to is ipipix po natin itong error na printer na Epson L120. Ayan, makikita natin sa ating printer na blinking lang yung kanyang ilaw. And then dito sa ating computer, tingnan natin kung ano ang lalabas na error. Ayan. So error talaga siya guys. Ayan. So okay lang. And then close lang natin ito. So turn off lang natin and then tanggalin natin itong cable and then power cord. Ayan, so tanggalin muna natin itong, so i-remove lang natin itong screw na nasa ibabaw. Ayan, din yung isa. And then dito sa gilid, remove lang din natin. Ayan. Okay, din tagalin natin itong cover ng ink. Ayan. Then gagamit lang tayo ng flat screw para tanggalin natin itong takip ng ink. Ayan. So ayan, natanggal na siya. So ibabalik lang natin itong cover sa ink para safety po tayo, hindi tayo magka tagisan ng ink. So tanggalin natin itong screw, dalawang screw. Ayan. Okay, so gagamit lang tayo ng flat screw. Tanggalin natin itong cover. Then i-pull up lang natin. Ayan. Okay, so na-remove na yung cover. So tingnan na natin. So okay naman yung kanyang, yan, okay naman. Wala naman siyang spring na nawawala. Yan, so tingnan lang natin dito sa kanyang waste ink pad. Mayroon ditong paper guide roller. Yan, tanggalin natin itong screw. Tanggalin natin itong waste ink pad. Ayan. Yan, tanggalin natin itong spring. So ayan, ganito lang yung pagtanggal guys. So ayan, so tingnan nyo lang kung paano ko siya tinanggal. Ayan. Okay. Ayan, so napansin natin yung kanyang roller guys is freely move na siya. So palagay ko dito naputol na yung spring dito. Hindi dapat ito ganito. So tanggalin lang natin. Ayan. So ayan, nakikita natin na naputol na yung kanyang spring.
Tanggalin lang natin. So ayan guys, so naputol na talaga yung spring. Kaya siya umi-error. So ganyan lang yung kanyang problem guys. So naputol yung kanyang spring. Yan, kikita natin yan. So gagamit lang tayo ng pliers. So i-move lang natin pa gilid. Actually pwede nyo itong palitan the whole part. So ito yung kanyang picture. Yan. Yan, pagilid lang. Yan. So hanggang sa mamumove ito sa pagilid. Actually pag ganitong problema is hindi na kailangan tanggalin yung cover sa pinaka-cover. Ito lang yung waste ink pad 3 sa sa ilalim. Yun lang yung tanggalin. Ayan, so gagamit lang ako ng pliers. Lumnos pala ito guys. Masyadong luma na yung aking gamit guys. Ayan. Ayan, so natupi na natin guys. So ibabalik na natin ito guys. Ayan. So ibabalik na natin dito sa kanyang rubber. Ayan. Okay, swak na swak. Move lang natin ng flat screw. Ayan, so okay na siya, na move na. Ibabalik na natin dito sa kanyang plastic. Okay. So hindi na siya nag-move freely. So ibabalik na natin guys. Okay. Ayan, nabalik na siya. Okay. Ayan. Spring na naman. Balik natin itong spring. Okay. Yan. So babalik na natin itong wasting pad. Ayan, so ganyan lang guys. Balik lang. Ayan, so hindi siya magkasya guys. Pupus lang natin talaga. Ayan. Okay. So nababalik na siya guys. Ayan. Yung screw naman, okay. So ito yung spring na naputol. Ayan. Yan, makikita natin yung naputol na spring. So ganyan yung kanyang problem. So yan, linisin lang natin ng kaunti. Okay, forward lang natin ito para madali. Ayan, so malinis na yan. Okay. Yan. Yung cover na guys, ibabalik na natin yung cover. Oops, yung hose para hindi siya hindi siya mapikot. Ayan. So babalik na natin yung cover, pinaka-cover niya. And makikita natin yung pangalan niya guys sa ating
kung sino itong, kung kanina itong printer. Ayan. Okay. So dandahan lang sa pagbabalik. Ayan, so nabalik na siya guys. Okay, so ibabalik na natin itong ink. So lagyan lang natin ng screw. May dalawa siyang screw. Ayan. Okay, sa isa naman. Babalik lang natin itong isang screw. Okay, din yung cover. Ayan, ganyan lang. Ayan. Okay. Then dalawang screw rin. Black yung kanyang screw dito. Yung sa ilalim is yung silver. Dito palabas is black na yung screw niya. So ibabalik na natin itong cover sa ink. Ayan. Okay. Baliktad. Okay. Ayan. And then dalawang screw sa ibabaw ng ano. Andyan. Ayan. Okay. And sa kabila. Ayan. Okay, so ipa-plug na natin yung power. And then pagkatapos yung USB cable. Ayan. Okay. Oops. Ayan. And then yung kanyang back sa bond paper. Sangga ng bond paper. Sangga ng bond paper talaga. Yan, so gagamitin lang natin ito sa likod lang para hindi tayo magsasayang ng bond paper. So on. So, ayan. So dito sa computer, try lang natin mag sample print. Okay. Print this, ayan. So ayan na guys, so okay na yung ating printer, wala na siyang error at nakapag-print na po tayo. So ayan lang guys, so ganyan lang yung kanyang pag-fix sa error.